Paano pakalmahin o maging kalmado ang sarili after breakup? So, applicable ito sa narcissistic breakup at saka sa normal na breakup, yung hindi narcissistic na relationship. Okay? So, this is general, this is applicable no, sa lahat ng nakipag-break. Okay? So, ang tawag sa technique na ito ay 5-4-3-2-1 grounding technique. So, ito ay mabisang paraan para pakalmahin ang iyong isipan at katawan, mind and body, dahil kapag ka ikaw ay galing sa breakup, malamang ay ang iyong utak, ang iyong katawan ay turete. So, ito ay mabisa para sa mga nakakaramdam ng takot, lungkot, no? Emotional overload, yung feeling mo overwhelmed ka na. Okay? Dahil nararamdaman nyo naman talaga yan pag nakipag-break kayo or after breakup. Alam nyo kasi kapag kasi after breakup, no, sariwang-sariwa, fresh na fresh ang hiwalayan, so inaatake ka ng mga masasayang alaala. Reminiscence, nag-rumination ka. Tama, mali. 'Di ba? Inaalala nyo yung mga good times nyo, yung mga masasayang alaala, mga travels, mga masasayang experience sa restaurant, at marami pang iba na mga experiences. So, yun ang masakit doon. Tapos, maiisip mo na wala na pala kayo. No? And another one, inaatake ka ng tanong sa sarili, saan ako nagkulang? Yan lagi ang iyong tanong. Saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang? And then, inaatake ka syempre ng lungkot. So, itong technique na to ang makakapagbigay sa atin ng calmness. So, kaya ina-explain ko to para ma-motivate kayo na gawin ito. Dahil kung hindi nyo naman alam kung ano ang epekto nito at kung bakit nyo to gagawin, malamang hindi nyo gawin ito. Mapapanood nyo lang to, ituturo ko, pero wala kayong pakialam. Dahil akala nyo ay ito ay kalokohan lamang. Ito ay science-based, okay? Meron itong scientific explanation at evidence na nakatutulong ito. So, ang 5-4-3-2-1, ibabalikan yan sa present moment para hindi ka malunod sa sakit ng nakaraan at hindi ka malunod sa takot sa hinaharap. Natatakot ka kasi sa hinaharap, tama, mali. 'Di ba? You're thinking about the future. Takot na takot ka, wala na kasi siya. O paano mo haharapin ang buhay, ang kinabukasan ng wala siya. So kailan muna ito ginagawa? Ginagawa ito kapag ikaw ay nagpa-panic attack, may anxiety attack, nag-overthink. So ginagawa din ito bago matulog o pagising sa umaga. Bakit? Kasi dito sa mga panahong ito ay matindi ang iyong pag-iisip. So isip ka ng isip dyan. So dyan ka aatakihin, kaya dyan mo gagawin yan. So ang gagawin natin is, magsimula muna tayo sa 5 kasi nga 5-4-3-2-1 technique ito. So 5. Ibig sabihin ng 5 is mag-name ka o pangalanan mo ang 5 bagay na iyong nakikita. Okay? So kung nakikita mo sa harap mo ay kagaya nito, baso, ito, passion fruit, tea. So pwede mo yung i-name, okay, tea, baso, may 2 ka na, straw, 3 ka na, ballpen, o kaya iPhone. Okay, 5 na yan. Next, pagkatapos mong i-name yon, yung 5 nakita mo sa iyong environment o kwarto, sunod is 4 na iyong nadadama. Yung iyong balat, nadadama mo. Yung relo mo, nadadama mo. Salamin. Okay? O kaya ay nadadama mo yung iyong lamesa. At kung ano man nadadama mo, papangalanan mo yon. Okay? Dahil yon ay mahalaga, 4 na iyong nadadama. Another one, 3 nadidinig. Halimbawa, nadidinig mo yung ingay ng electric fan, pangalanan mo, ingay ng electric fan. Tahol ng aso. Ingaw ng pusa. O kaya ay sumisigaw na magtataho. Sumisigaw na magpapandisal. Okay? Kung umaga. Okay? So, 3 nadinig mo. Sunod, 2 naamoy mo. Okay? Pabango mo, naamoy mo. Pangalanan mo, Victoria's Secret. Okay? Estee Lauder. Mga ganon. Kung ano man. Ngayon, 2. Kung wala kang maamoy, amuyin mo yung kilikili mo. Body odor. Kung meron. Hopefully, wala, no?
putok. Okay? Pinapatawa ko lang kayo ha. Seryoso to. 2 bagay na inyong naamoy. Another one, isang bagay na inyong nalasahan o nalalasahan. Kagaya nito, pwede kayong sumipsip ng tea. Passion fruit tea. O kaya ay, kung wala naman kayong malasahan, no, pwedeng isipin nyo yung isang bagay na paborito nyo. Halimbawa ay yung lasa ng chocolate, ng tsokolate. Halimbawa ay Hershey, okay? O kaya ay Kisses. Isipin nyo yon. O kaya ay manggang hilaw, kinalabaw. Naku, nakakaano yun nakakapangasim yan. Okay, so yon. So, 5, 4, 3, 2, 1. 5, na pangalanan mo, 5 iyo nakita, 4 na nadama, 3 na dinig, 2 na amoy, at 1 na lasahan. So, para madali nyo matandaan, turo nyo ito. 5 nakita, 5 nadama, 5 na dinig, 5, yan, nalito na din ako. Okay, 5 nakita, 4 na nadama, 3 na dinig, 2 na amoy, madaling tandaan, 2 butas ng ilong, at 1 na lasahan o 1 bibig nyo, o madaling tandaan. Okay? Yon. Ngayon, hindi ito mabubura o hindi ito makabubura ng sakit ng breakup. Okay, baka sabihin nyo, ay gamot pala yon. Hindi ito gamot. So ito ay nagsisilbing pause button para nang sa ganon ay matigil muna ang iyong pag-iisip at mabigyan ng luag ang iyong damdamin at kaisipan. So bibigyan ito ng maluag na pakiramdam ang iyong sarili. So para hindi ka tuluyang lamunin ng iyong emosyon o kalungkutan. Okay? So gawin nyo yan at nang makatulong na sa inyong pinagdaraanan. See you in my next content. Bye for now.